Hala, binasag na listahan nilabas na. Kakapasok lang breaking news. Kong Leviste may kumanta. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na atid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Narito, Balitang Pinoy Balitang TV. Pinoy TV. Okay, ayan. Marami po tayong pag-uusapan ngayon, especially itong mga government officials natin at yung ating mga minamahal na mga Duterte, no? Kasi po, Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin at madidinig ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi kay Donmar TV. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Donmar TV. Ayan, ipagpatuloy natin. una nating pag-uusapan, Congressman Leviste. Ayan, ang the man of the hour is Congressman Leviste. Pinost na niya yung binigay sa kanya ni Congressman ni Yossi Cabral, yung mga DPWH budget per district summary file. Yung mga binuking na lahat dito ni Congressman Leviste at kitang-kita doon yung mga buwaya, yung mga malalaki yung mamaya ipapakita natin yan. At last but not the least, pag-usapan rin natin itong si Attorney Rowena Guanzon na tinawag niyang gago. Ito si John Vic Rimulya. Deserve mo Rimulyang tawaging gago ni Attorney Guanzon. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito, itong gabi na ito. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita at kagaya nito. Subscribe, At ma-notify ang follow inyong mga cellphones kung meron tayong Donmar breaking news. TV. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay? So, ito, punta naman tayo dito sa in-expose nitong si Congressman Leviste. Ito, grabe ito guys. Dapat po natin itong pag-usapan. Kasi po, pera po natin ito. Di ba? Ito, pinost ito ni Congressman, nakihan ko na lang, ito. Pinost ito ni Congressman Leandro Legarda Leviste sa kanyang Facebook page, no? Ayan, may blue check, meaning legit yan. Narito na po ang 2025 DPWH budget per district summary file na ibinigay sa akin ni Yumaong Yusek Cabral. Ang nakalagay dito na NEP restored ay ang allocable. Ang taon-taon na alokasyon ng maaaring i-allocate ng district congressman na ang total ay 401.3 billion pesos na nagdadagdag ng 30 million kada distrito. Grabe. Sa 2025, ito na yata yung mga pumirma. At ang 30 million gagamitin ito during election, no? Ibig sabihin dito, bago mawala si Cabral, meron siyang binigay dito kay Leviste. No? Impormasyon, ba? Baka. Ngunit nagkakaiba ang budget ng bawat distrito. Bukod dito, may outside allocable. Grabe. May outside allocable naman na ina-allocate ng iba't ibang mga proponents. O ganito po, ginurgur ang ating pera. Kasama ang amendments o insertions o House, Senate, BICAM, pati na rin sa NEP, kaya umabot sa 1.041 trillion ang total budget for the year 2025 GAA. Sabi natin, hindi raw masama ang insertions. Hindi man masama ang insertion. Ang masama, kung ito maka-insertions na ito, ay meron pong mga government officials na ipinasok na sa kanilang bulsa at sa kanilang kondo. Kasi sa totoo lang talaga, itong mga walang yang wala naman talagang pakialam yan eh. Siyempre yung pera, hindi naman nila pinaghihirapan yan eh. Di ba? Hindi nila sino ba naman tao yung
'Di ba? Na mag-iisip ng matino kung pinaghihirapan nila yung pera. O kaya ganyan sila eh. Kurakot ang kurakot, gasta ng gasta. 'Di ba? Silid na silid sa bulsa nila. Kasi hindi naman nila pinaghirapan yan. Kanino ba galing yung perang yan? Sa taong bayan. Sino ba naghihirap ng perang yan? Taong bayan. 'Di ba? Eh sila, tanggap lang sila ng tanggap. O yung mga buwis na ibinabayad natin, kaya nagkakaroon ng ganyan na bilyon-bilyon, sila yung nakikinabang. 'Di ba? O tapos tayo na umaasa na yung binibigay natin eh makakatulong dito sa bansa natin, eh hindi pala. Hindi nakakatulong sa bansa natin, nakakatulong sa kanila. Kaya itong mga to, wala talagang pakialam yan. Nagpapakasasa sila sa mga bagay na hindi nila pinaghirapan. Napakadali lang kumilos kapag hindi mo pinaghirapan ng isang bagay. Napakadaling gumawa, magsalita kung hindi mo pinaghirapan yan. Oh. Kaya ayan, mga walang pakialam talaga yan. Gusto lang nila ngayon, kumita ng kumita. Gusto nila ngayon, ganyan, pakinabangan ng pakinabangan na hindi nila iniisip ang mga tao. Kaya nga ayaw nilang paupuin ng mga Duterte dahil ganyan eh. Ganyan ang sistema. Kasi once na ang mga Duterte ay naupo, wala na. Sigurado tapos na yung mga ganyan-ganyan. Kaya nga yung mga insertions niyan, tapusin na natin yan. Kasi sasabihin na, hindi naman masama mag-insert. Hindi nga. Pero nandyan lahat ang kalokohan. Yung pork barrel dati, di ba? Alam naman, kung saan yung kalokohan, yun ang tanggalin. Di ba? Iniiba lang ninyo yung pangalan eh. Para po malinaw, ang mga budget na ito ay ginagamit ng DPWH para sa mga proyekto. Okay? At hindi po para sa proponent. At ang karamihan, excuse me, hindi pa kasi naayos, ano ba yun? Hindi pa okay yung ubo ko, nandyan pa rin. At ang karamihan ng budget ay nasa labas ng allocable ng mga district congressman. Diyan na magsimulang kalokohan. At may iba pang mga proponent. Mabuting malaman ng publiko ang nilalaman ng DPWH budget upang maipagmalaki po natin ang ating mga proyekto. Tama naman. Dapat natin i-expose ito. Kasi kung titingnan ninyo yan ngayon, okay? Kung these projects are really existing, itong mga insertions, allocables, mga ganyan. Okay? Kasi kung hindi yan nag-i-exist, wala na. Busog Tsaka lahat. tama naman yun. Dapat naman talaga malaman ng taong bayan kung ano yung nangyayari sa pera nating lahat. 'Di ba? Kailangan nating malaman kung saan napupunta. Busog lahat ang mga congressman. Kung maaari ko pong ulitin, sabi ni Kong Leandro Liviste, nakasulat dito ang mga pangalan ng mga district representatives. So makikita nyo ngayon ang mga pangalan ng mga congressman dito ha. Pero hindi sila ang proponent sa buong budget. Yan ang yaw-yaw nitong si Ridon. Hindi naman ako ngayon pa lang ako naibo na ganyan. Paano yan? Nakalagay yan sa sa party list mo. Sino magbe-benefit? Di ikaw. Kasi tinatanggi ni Ridon ngayon, Congressman Ridon, yung hindi niya kamukha si Kokey. Tinatanggi niya na hindi siya ang nag-insert niyan. Sabi niya. Kasi hindi pa raw siya congressman at that time, blah blah blah, sa 19th Congress, kung ano man ang debate niya. Pero ang tanong, sino ka? Si Ridon. Sino si Ridon? Party list mo ang nabanggit doon. So sino ang magbe-benefit? Ikaw. Sila Di ba? Party list na yun eh. Kahit anong sabihin mo dyan. Nakasulat dito ang pangalan ng mga district representatives pero hindi sila proponent sa buong budget. Ang total allocables ng district representatives ay 401.3 billion pesos. Habang ang karamihan ng budget ay nasa outside allocable ng iba pang mga proponents. Kaya umabot sa 1 trillion, 1.041 trillion ang 2025 budget. Kaya nga, nung tinanong itong si Congressman Liviste sa isang reporter sa News 5 na ano masasabi niyo doon sa kay BP Sara na ganun raw ang laki-laki ng mga 125 million na confidential funds, blah 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 blah. Ano sabi ni Congressman Liviste? Bakit natin pag-usapan yan? Unahin muna natin itong allocables. Wala lang yan. Yang 125 na million na reklamo ninyo kay VP Sara, ang layo dito sa mga bawat isang congressman. Kaya nga eh.
Masyado silang busy dun sa 125 million ni VP Sara eh. 'Di ba? Samantalang ito, bilyon-bilyon hindi nila pinapansin. Tapos sasabihin nila taong bayan, sinasangkalan nila. Taong bayan ang may gusto na si BP Sara ma-impeach, gustong pabuksan ang impeachment trial ni BP Sara, kurakot si BP Sara 125 million. Samantalang ito, 'di ba? Kumbaga yung ebidensya nakatutok na. 'Di ba? Hindi naman nila pinapakailaman. Kumbaga hindi talo-talo eh. Halata naman kasi dito, kaya napapagsabihan sila, halata dito na pinupolitika si BP Sara. 'Di ba? Kasi kung ikaw talaga sinasabi mo para sa bayan yung sinasabi mo, kaya mo gustong i-impeach si BP Sara dahil para sa bayan. O, 'di ba? Yun ang sinasabi nung iba eh. Para sa taong bayan. Oh, bakit eto? Hindi nyo mapansin. Bakit? Hindi ba 'to para sa taong bayan? Hindi ba naaapektuhan ng taong bayan sa problemang ito? Eh, mas malaki pa sa 125 million tong problema na to. 125 million pinoproblema nyo, pero yung bilyon-bilyon hindi nyo pinoproblema. Mas malaki na ba halaga ng 125 million kaysa bilyon? Di ba? Tapos sasabihin nyo na hindi nyo pinupolitika si BP Sara, hindi nyo pinag-iinitan, sadyang gusto nyo lang talaga siyang alisin dahil ganto ang mga Duterte. Ngayon, kung talagang diretso ang pag-iisip nyo at gusto nyo ipakita sa taong bayan na transparent kayo, pati itong mga bilyon-bilyon na kaso, halongkatin nyo. Tiryahin nyo rin. Diba? Hindi nakatutok lang kayo sa isang tao. Diba? Si BP Sara lang lagi nakikita nyo eh. Diba? Samantalang lantaran na yung ginagawa nitong mga to, hindi nyo pinapansin. Pinagtatanggol nyo pa. Oh. Mga sarumpa kayo di ba? Oh. Harap-harapan na yan bilyon Bilyon sa milyon. Oh. Kaya nga talaga parang naka-target lock lang kayo kay BP Sara. Kaya kahit na anong gawin niyang kabila, kahit na anong gawin niyan, hindi nyo pinapansin. Di ba? Kahit winawalang yana yung mga Pilipino, pinagtatanggol nyo pa. Sa mga allocables? Di ba? Ganyan sila, kung paano nila siniraan si BP Sara. Mas inuna pa nilang siraan at isa publiko na si BP Sara kurakot, ganyan. So, kung kurakot si BP Sara sa isang 125 million, baliwalain na lang natin itong trilyon-trilyon na dapat natin questionin. Bilyon. Wala sa kalingkingan yung mga reklamo nyo kay BP Sara. Ito yung unahin natin. Ito. Papakita ko sa inyo. Ayan. Region. NCR. Ito, NCR. Ito lahat, mga district engineer, nakalagay yung pangalan. Sino yung Navotas Dio. Ayan. 19th Congress. Ayan yung mga pangalan, lakihan pa natin. Kung pwede pa itong malakihan. Ayan, tingnan nyo yung total budget. 2 million, 1 million, 1 million, 2 million. Ganyan po. Dito po, sa NEP restored. Dito nare-restore ng NEP, National Expenditure Program. Kasi dito sa NEP, dito ini-insert yung during the executive branch na yung mga anong tawag doon, mga kanya-kanyang mga ahensya ng gobyerno. Okay? NEP restored, NEP total. Ayan. Sino ang naka-highlight dito? Manila City 6th District, Biniviendo Benny M. Abante. Ayan siya yung malaki isa sa mga pinakamalaki. Ayan. Ako, magagalit siya pag nadadamay siya. Di ba? Ayan sila. Yan ang mga listahan ng mga pangalan, hina-highlight dito si Abante, yung maingay. Di ba? Kasi maingay Ito pa. Natin. Kaya napapaghinita mo dito sa mga to, kaya pinag-iinitan si BP Sara dahil talagang para mapagtakpan niyang mga yan. Kasi, si Abante nga nagsabi dati, kapag nanalong presidente si BP Sara, finish na Di ba? May meaning yung sinasabi niyang finish na. Yung mga ganyan na mga nangyayari ngayon sa gobyerno ng mga kurakutan, mga ganyan, sigurado finish na talaga yan. Kaya talagang puspusan talaga na gusto nilang matanggal yung mga Duterte. Talagang politika lang talaga yan. No?
page 2 natin. Ayan, yung page 2. I-post nyo na lang, ha? I-post nyo lang itong video kung gusto nyo makita itong mga pangalan na ito. Forward pa natin. I-post nyo na lang. Ayan, Ayan. Sandro Marcos. Ayan, Region 1. Umabot ng 12 billion ang total budget. Ayan. Yung mga projects na yan. Itanungin nyo na si Sandro Marcos dyan. Klarong-klaro yan, ha? Ano pa? Pakita mo, Yan. nilabas na yung listahan, no? Ito lang mga hina-highlights na mga pangalan ng mga congressman. Ayan, si Eleanor B. Bigtang. Ayan. Tapos pag tinanong sila, wala silang alam. Ganyan naman talaga eh. Eric Yap. Ayan, magkano Eric Yap? 6 million yung kay Eric Yap. From NEP na 1 million plus, 2 million NEP total. Ngayon naman, ang total budget 6 million. Bakit na 6 million yun? Di ba? GG tayo nito. Maraming dapat i-explain, ha? Example kasi lumalaki ang kanilang budget, di ba? Magtataka ka. NEP, ang tawag dyan is NEP restored, NEP total, pero ang total budget, paano yan ngayon? Di ba? Tingnan nyo yung kay Eric Yap, 1 million yung NEP restored. Tapos naging 2 million sa NEP total. Pagdating sa budget, umabot ng 6 million. Bakit? Kaya talaga parang maiisip mo, napakasarap talaga maging politiko eh. Di ba? Kaya nga pinag-aagawan yung mga posisyon na yan eh dahil talaga nandiyadyaan yung instant yaman ka kaagad eh. Kahit nga yung mga walang alam sa politika, pumapasok eh. Para, alam ko, hindi naman para maglingkod sa bayan kundi kumita ng pera eh. Kasi sa tutuusin, bihira sa mga politiko talaga, yung tumatakbo na para sa taong bayan yung talagang gusto niyang mangyari. Mas karamihan talaga sa politiko, tumatakbo para sa taong bulsa. Yun naman talaga. Kasi talagang pera yan eh. Minsan may napapanood nga tayo, walang kaalam-alam, mukhang mangmang. 'Di ba? Mukhang mangmang, tumatakbo ng presidente, tumatakbo. 'Di ba? Para silang engot. Kung ano-ano yung mga pangako sinasabi, kung ano yung mga pinagsasasabi nila. Kasi nga talagang yan, hindi pagbabago ng bansa yan, hindi pagbabago yan. Siyempre, nandiyadyaan talaga ang pera. Diba? Nandiyadyaan ang pera, malaking pera. Baka siyempre, iba dyan, wala pa isang taon, milyonaryo ka na kagad eh. Diba, ganyan eh. Kaya pinag-aagawan yung posisyon na yan eh. Kaya bilang mo sa daliri mo, yung mga naglilingkod sa bayan na talagang matitino. Tingnan lang natin yung mga, yung mga makilala nating mga congressman. Sino pa ba dito? Yung kay Sandro Marcos hindi highlights. Bakit kaya? Di ba hindi highlights? Ayan, Ayan, ang dami. For example, ito, Bulacan 3rd District, Lorna C. Silverio. 1 million yung 1 million ang NEP restored. NEP total 5 million. Pero ang total budget 16 million. Laki nun. Bakit naging, yan ang dapat ipaliwanag. Bakit kaya naging 12 million yun? Paano na yun? Nagtatanong lang tayo, ha? Imagine kung i-total mo lahat. NEP restored 36 million. NEP, parang NEP total is 73 million. Pero ang kabuuhan is 133 million. Diba? Ang daming nakurakot dito kung kalokohan ng ginagawa ng iba dito. Ayan. Gusto ko makita yung kang Congressman Paulo Duterte. Tingnan natin. Para fair tayo, ha? Ayan. Saan ba dito yung ano bang region yun, Davao City? Tingnan natin, ha? Davao City! Ayan. Romblon. Hindi eh. Wait muna, ha? Dito tayo. Baka dito. NCR. NCR. Region 1. Ilocos Norte. Ayun, ito yung kay Sandro, ha? Hindi hinighlight. Itong pinakauna, Pinakauna. Sandro Marcos. 5 million. Net total 12 million. Naging 12 million, di ba? Bakit kaya? Bakit naging 12 million yun? Na 5 million namang yung budget eh. Region 1, ito, Caraga, ayan. Davao. Nasaan yung Davao dito? Cagayan. Gusto ko makita yung Davao. Nueva Ecija, Zambales, Quezon City, Laguna, Cavite. Ito, Cavite. Revilla. Ramon Jojo B. Revilla, 1 million, 2 million, 2 million. Yung kay, ewan ko nga, bakit nila dinidihado si Bong Revilla ang 2 million lang yung budget? 2 million lang. Ito kay Kong Akop, Romeo M. Akop. Magkano yung kay Akop? 1 million, 1 million, 1 million. Okay lang. I don't know if si Akop ito, ha?
Oh, Romeo M. Acop. Siya ba yun sa 2nd District? Sino pa ba? Ito. Rizal. Gusto ko makita yung Davao. Palawan, Mindoro. Wala naman dito eh. Walang Davao. Malayo pa yung Davao. Davao, Malabon, Navotas. Ano ba to? Walang Davao eh. Gusto ko makita sana yung kay Kong Kulong para maano natin. Kumbaga in fair. Ifugao, Para sa maging Lobon, Ipaya, Mountain Province, Upper Kalinga, Mount Province, Baguio City, Apayao, Parang Luzon, Regional parang Cagayan, Luzon lang yan Mindoro. Ito, di ba? Davao na to, ano eh. Ayan. Quirino Regional Office, Ilaman, Bulacan, Aurora, Pampanga, Tarlac. Puro Luzon. Wala. Quezon, Rizal, 1st District, Cavite. Baka wala talaga dito. Oo, walang Wala Mindanao. silang allocable. Ano ba? Oh, may ano pa pala. 8 of 19 pages. Oh, tapos ano tayo eh. Wala. Meron pa tayong wala na ano. Meron pa tayong wala na pakita dito, no? Ipapakita natin yan sa susunod na vlog natin. Tingnan natin yung kay Kong Paulo naman para fair tayo. Para fair, oo nga naman. At ito, Tama. last but not the least na ipapakita natin bakit tinawag ni Attorney Guanzon na gago itong si John Vic Rimulya. Ito, panoorin natin at pakinggan po natin ito. Yan. Wait muna. Ayan, lakihan natin. Okay, play. Gago din pala, no? Gwapo din pala. Patay na yung tao, tinatawanan pa. Gwapo pala, hindi pala gago. Guwapo. Patay na, tinatawanan nyo pa. Kasama kay Johnny Lamas. Yan, yung mag-join forces yan, mag-unity yan sila. Talagang si Guanzon talaga matapang to eh. Umaasa yan si John Vic Rimulya, siyang candidate for president ng BBM Gang. At kasama Nako. Sa totoo lang talaga, no, sa nangyayari ngayon, kung si Remulla ang tatakbo bilang presidente sa 2028, malabo pa sa tubig kanal talaga na manalo siya. Oh. Eh, puwera na lang siguro kung gagawa siya ng himala. Yung himala na talagang magugustuhan siya ng tao. Kaso napakahirap talaga sa sitwasyon ngayon, ha? Oh. Pero malay mo, gumawa ka ng himala. Ang gawin mong himala, tumulong ka sa pagpapalaya kay PRRD, baka maraming matuwa sa'yo. Di ba? Kasi kung ikaw, ganyan, na umaasa ka na presidenteng tumakbo sa 2028, tapos ganyan ang mga issue na nangyayari sa mga tropa pips mo, madadamay ka, ay nako, malabo. Kung ako sa'yo, huwag ka nang tumakbo ng presidente. Mahihirapan ka lang, masasaktan ka lang. si Lamas at ang Akbayan. Lamas. Baka si Risa Ontiveros ang vice president niya. Ako. Grabe, no? Nagsama pa sila, no? Patay na si Yusek Cabral. Tinatawanan pa ng mga gago kayo. Di na kayo Tinatawanan naawa. Sobra. Walang awa. O baka wasak lang. Ang sa akin lang dito ha, kung din ako magtataka kung pagtatawanan nila yung kalagayan ni Yusek Cabral. Oo. Walang puso yan mga taong yan eh. Di ba? All they know is pagtakpan ang mga kabalastugan ng ginagawa at mga kapalpakan ng administrasyong ito. Totoo lang. Kaya nga, kahit anong explanation nila patungkol po Kaya sa nga parang doon sa nakita kong post parang nabanggit ni John Vic na wala daw nakikitang ebidensya na kasangkot si Tambi sa flood control. Yun ang nakalagay sa post Kaya ngiti na lang tayo, ngiti. nangyari kay Yusek Cabral, hindi na pinapaniwalaan ng taong bayan. Sabi niya yun Kasi ang dami pong mga inconsistencies, hindi na po congruent sa mga nakikitang mga ebidensya at sa kanilang mga report. Kayo, anong husga ninyo, taong bayan? Ayun, natating natin ngayon ang video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natin ngayon natin ang boses na yun at ang video na yun binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Don Mar TV. Kayo mga katunayan, ang masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.